Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 321 hanggang Kabanata 330. Kabanata 321. Naisip ni Hansen ang kagat ng pagong na sobrang bilis na hindi kapanipaniwala. Sa kasalukuyang bilis ni Hansen, wala siyang paraan para makaiwas sa kagat na iyon. Alam niya ito kahit hindi pa niya sinusubukan. Hanggat nasa saklaw ng pag-atake ng pagong, tiyak na mamamatay siya. Kailangan kong maging mas mabilis at mas malakas. Nag-isip si Hansen kung paano niya makakamit ang dalawang layuning iyon. Maaaring palakasin ng Heresy Mantra ang kanyang lakas at bilis, ngunit hindi pa nakukumpleto ni Hansen ang ikatlong yugto ng kanyang pagiging mahaba ang buhay. Sa makatuwid, kailangan niyang maghanap ng ibang landas. Hindi na posible ang Sparticle. Kailangan niyang gumamit ng mas mabilis na pagkilos ng paa. Dapat makatulong ang pagkilos ng paa para makaiwas sa kagat ng pagong, kung hindi, ang mas malakas na puwersa ay walang silbi. Kailangan niyang mabuhay muna. Hindi bumalik si Hansen sa Steel Armor Shelter. Itinago niya ang umiikot na sibat at ang mga kutsilyo ng kalansay sa isang liblib na yungib, at nag-teleport pabalik sa Blackhawk mula sa Glory Shelter. Ang mga gears ay hindi mga kaluluwa ng hayop at hindi mailabas sa santuwaryo ng Diyos. Walang paraan para magawa ito. Pagkatapos bumalik sa paaralan, nag-login si Hansen sa platform ng espesyal na pangkat online. Sa kasalukuyan, may higit sa 100 puntos si Hansen bilang pinuno ng espesyal na pangkat, kaya dapat madali para sa kanya na bumili ng ilang S-Class Hyper Geno Arts. Dahan-dahang tiningnan ni Hansen ang lahat ng magagamit na S-Class Hyper Geno Arts, na nagnanais na makahanap ng ilan na makakatulong upang mapabuti ang kanyang lakas at bilis. Gayunpaman, mahirap makahanap ng pagkilos ng paa na mas mabilis kaysa sa Sparticle. Pagkatapos ng lahat, ang Sparticle ay isang nangungunang pagkilos ng paa. Kahit na maraming mga diskarte sa panorama, lahat ito ay mga pangunahing kasanayan at hindi makakapagpabuti ng isang tiyak na kakayahan ng malaki. Ang panorama ay nakatuon sa mabagal, pangmatagalang pagpapabuti ng fitness ng isang tao. Ang isang makabuluhang pagpapabuti sa isang maikling panahon ay dapat na parang Heresy Mantra. Tiningnan ni Hansen ang magagamit na S-Class footwork at hindi nakahanap ng isang solong na makakahigitin sa Sparticle. Gayunpaman, hindi sumuko si Hansen at patuloy na hinanap ito. Nagpasya siya na hihingi siya ng tulong kay Bayesian kung hindi niya ito makita. Sa sorpresa ni Hansen, matapos tingnan ang mga pagkilos ng paa sa buong hapon, nakahanap siya ng isang Super Geno Art na tinatawag na Overload na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang teorya ng overload ay gawing gumana ang katawan ng isang tao sa ilalim ng matinding kondisyon na lampas sa kanyang mga limitasyon. Ito ay upang sunugin ang kanyang enerhiya upang matap ang kanyang mga potensyal. Ang mas malaking pasanin na kaya ng katawan ng isang tao, mas malakas ang kanyang puwersa. Medyo katulad ito ng overclock ng processor o mga graphics card sa mga lumang computer. Ito ay upang i-reset ang ilang bahagi ng computer upang gumana ng mas mabilis kaysa sa bilis na tinukoy ng tagagawa, mula 2.0 hanggang 3.0, o kahit 3.5 o mas mataas. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggawa nito, ang pasanin sa katawan ng isang tao ay tataas ng malaki. Sa pagsasagawa ng overload, ang katawan ay malamang na gumuho. Sa teknikal na pagsasalita, ang overload ay maaaring magpataas ng mga kakayahan ng isang tao nang walang limitasyon. Gayunpaman, kung hindi kaya ng katawan, mamamatay ang isang tao sa paggamit ng overload. Ang fitness ang susi sa pagsasanay ng overload. Mas mahusay ang fitness, mas malaki ang mga potensyal. Bilang karagdagan, dapat kontrolin ng isang tao ang antas ng overload, kung hindi, masisira ang kanyang katawan. Wala masyadong oras si Hansen para mag-isip. Ang overload ang pinakamabisang paraan para sa kanya na mapabuti sa oras na ito. Mas direkta pa ito kaysa sa Heresy Mantra. Ang overload ay maaaring magpataas ng bilis at lakas ng malaki sa isang napakaikling panahon. Gayunpaman, ang Heresy Mantra ay walang mga side effect, habang ang overload ay mapanganib na pagsasanayin. Sa overload, hindi na kailangang matuto si Hansen ng ibang pagkilos ng paa. Kapag ginamit niya ang parehong overload at Sparticle, malamang na makaiwas siya sa kagat ng pagong. Gumamit si Hansen ng 30 kredito sa espesyal na pangkat upang bilhin ang overload na ikinatuwa niya. Handang gumastos siya sa anumang bagay na makakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang sarili. Ang ideya na maging ang unang evolver na may Super Geno Points na maxed out ay nagpasiklab ng pagnanasa kay Hansen.
Ang Geno solution ng overload ay may hahatid sa Blackhawk sa susunod na araw, kaya na-download muna ni Hansen ang tutorial ng overload. Hansen, ano ang ginagawa mo? Nakita ni Shiji Kang si Hansen sa dormitoryo at tinapik siya sa balikat. Tinitingnan ko lang ang tutorial ng ilang Hyper Geno art, sagot ni Hansen nang walang pakialam. Pwede bang hintayin mo muna ako ng ilang segundo at tulungan mo muna ako? Tanong ni Shiji Kang sa isang mapang-akit na tono. Anong pabor? Hindi naman masyadong matagal, di ba? Sabi ni Hansen nang nakangiti. Hindi naman. Madali lang para sa iyo, sabi ni Shiji Kang habang nakapatong ang braso niya sa balikat ni Hansen. Hindi ka ba madalas pumunta sa Gladiator platform? Oo, bakit? Kung gusto mong subukan, pwede ka ring mag-register ng account doon. Hindi naman mataas ang bayad sa pagrehistro. Hindi maintindihan ni Hansen kung ano ang pabor. Naging miyembro na ako, pero, alam mo, hindi ako ganoon kagaling na manlalaban, nauutol na sabi ni Shiji Kang. Kung ganoon, kailangan mo pang mag-ensayo. Hindi ka ba nag-register para mag-ensayo? Sabi ni Hansen. Medyo huli na yata para doon. Kaya nga gusto kitang hinga ng pabor. Namula si Shiji Kang at sinabi kay Hansen kung ano ang nangyari. Hindi ba ang girlfriend mo ay mula sa Warframe Department? Kailan ba nagpalit ng major ang girlfriend mo sa martial arts? Tiningnan ni Hansen pataas at pababa si Shiji Kang. Mas mahusay itong lalaki sa mga romantikong bagay kaysa kay Hansen. Sa pagkakaalam ni Hansen, 6 na iba't ibang girlfriend na ang naging kay Shiji Kang. Sa puntong ito, ang girlfriend ni Shiji Kang ay nasa martial arts department at madalas pumunta sa Gladiator kasama ang mga kaibigan. Kahit na malakas si Shiji Kang, hindi siya maihahambing sa mga nag-major sa martial arts, kaya gusto niyang suportahan siya ni Hansen. Sige, balak ko namang pumunta sa Gladiator, pumayag si Hansen. Kabanata 322. Pagkalabas ng dalawa sa dormitoryo at pagpasok sa training hall, tinanong ni Shiji Kang ang ID ni Hansen at pumili ng isang holographic device. Pumili rin si Hansen ng isang device at nag-login. Agad nakita ni Hansen ang isang imbitasyon mula kay Shiji Kang na ang pangalan sa ID ay King Spear na isang magandang pangalan, ngunit medyo nakakaramdam si Hansen ng pagkailang dahil ginamit ito ni Shi. Inimbitahan ni Shiji Kang si Hansen sa kanyang game room. Katabi ni Shi ay isang maliit at magandang babae, kasama ang maraming estudyante mula sa martial arts department. Tuwang-tuwa ang mga estudyante nang makita si Hansen, malinaw na interesado silang makipag-usap sa kanya. Ang paraan ng pagkatalo ni Hansen kay Jingjia noong nakaraang araw ay napakabilib na lahat ng estudyante ng Blackhawk ay lubos na humanga kay Hansen. Medyo nagalit si Shiji Kang. Noong una, gusto niyang ipagmalaki ang kanyang malapit na relasyon kay Hansen, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang kasintahan at mga kaibigan nang makita nila si Hansen. Matapos makipag-usap ng sandali sa mga estudyante, sumulyap si Hansen sa dalawang naglalaban at nagtanong, mga estudyante rin ba ng Blackhawk ang mga ito? Si Wang Jiankyo ay nasa aking departamento, ngunit hindi ko kilala ang isa pa, sabi ni Yu Chinchin, ang kasintahan ni Shiji Kang. Hansen, sa tingin mo ba mananalo si Wang Jiankyo? Tanong ng isang babae, nag-aalala. Nag-isip si Hansen at sinabi, mukhang mas mababa ang antas ni Wang Jiankyo kaysa sa kanyang kalaban. Mahihirapan siyang manalo. Maganda, at least may nakakaalam ng mga bagay-bagay, sabi ng isang mapagbiro na boses. Tumingin ang mga estudyante ng Blackhawk sa nagsasalita, isang matangkad at payat na binata na may mapanlate na tingin sa kanyang mukha. Mukhang masyadong matanda siya para maging estudyante ng military school, kaya dapat siya ay kaibigan ng kalaban ni Wang Jiankyo. Tiningnan ni Hansen ang tao, hindi na nag-abala pang magsalita, at patuloy na nanood ng laban. Ang resulta ay tulad ng nahulaan ni Hansen. Natalo si Wang Jiankyo sa laban at bumalik sa mga upuan na may mapait na ngiti, pasensya na. Ang panalo at pagkatalo ay magkasama. Mananalo ka sa susunod, sinubukan ng mga kaibigan ni Wang Jiankyo na aliwin siya. Pinagtatawanan ng kalaban ni Wang Jiankyo, mukhang hindi naman gaanong iba ang mga estudyante ng military school sa mga ordinaryong tao tulad natin. Akala namin mas malakas kayo kaysa dito dahil galing kayo sa isang sikat na institusyon. Nagalit ang mga estudyante dahil sa mga salitang ito. Ang mga masigasig ay nag-imbite pa nga sa kanya para makipaglaban. Maganda, may oras ako para turuan kayo ng leksyon, at ipakita sa inyo na wala namang kwenta ang mga tinatawag na elite, mayabang nasabi ng kalaban ni Wang Jiankyo at tinanggap ang imbitasyon. Pinapalakas ng mga estudyante ng Blackhawk ang kanilang kaklase, habang ang matangkad at payat na binata ay nagtatawanan, ang isang masamang manlalaban ay isang masamang manlalaban, kahit gaano ka pa kalakas magpalakpak.
Matatalo pa rin siya. Mahirap pa ring sabihin kung sino ang matatalo, sabi ni Yo Chinchin na nagagalit. Haha, sabi ko matatalo kayo, kaya matatalo kayo, kahit sino sa inyo ang lumaban. Malupit na tumawa ang binata. Kahit na gusto ng mga estudyante ng Blackhawk na sumagot, ang kanilang kaibigan ay nasa disbentahe na, kaya wala silang basehan para sumagot. Di nagtagal, natalo ang mga estudyante sa laban at bumalik sa mga upuan na nakayuko ang ulo. Tinapunan ng masamang tingin ng matangkad at payat na binata si Yu Chinchin at sinabi, "Bata, tama ba ako? Sabi ko matatalo kayo, kaya matatalo kayo. Akala mo may halaga ka dahil nakapasok ka sa military school, pero sa totoo lang, mga hanggal lang kayong mga bata. Tama na ito. Wala nang makakatalo sa akin dito. Dapat tumigil na lang ako sa paglalaro." Naiinip na sabi ng nanalo sa laban. Nakatingin sa kanilang galit na mukha, gusto ng mga estudyante ng Blackhawk na hamanin ulit sila. "Ako na ang bahala," biglang pinigilan ni Hansen ang kanilang hamon at kalmado niyang sinabi. Pagkatapos ay nagpadala siya ng imbitasyon sa nanalo sa huling round. Hindi hinayaan ni Hansen na patuloy na hamanin ng kanyang mga kaklase ang dalawang ito dahil malinaw niyang nakita na hindi mananalo ang mga estudyante. Hindi ibig sabihin na hindi magagaling ang mga estudyante ng Blackhawk, ngunit naglalaro ng daya ang dalawang binata. Sa Gladiator, maaaring pumili ang isang tao na pumasok sa unevolved section at evolver section anuman ang kanyang katayuan. Karaniwang hindi interesado ang mga evolvers na pumasok sa unevolved section. Gayunpaman, may ilang mga exception, tulad ng dalawang binatang ito. Wala silang halaga sa mga evolvers at matatalo sila sa halos lahat. Gayunpaman, nagpanggap silang mga unevolved at sinubukang kumuha ng tiwala mula sa kanilang hindi patas na panalo laban sa mga unevolved. Karamihan sa mga evolvers ay hindi mag-aaksaya ng oras sa ganitong mga bagay, ngunit ang dalawang ito ay nagmamayabang na para bang naging tunay na mga masters na sila. Kahit na nasa ilalim sila sa evolver section, malamang na na-max out na nila ang kanilang mutant geno points bago sila nag-evolve. Kaya, para sa isang unevolved na tao, halos hindi sila matatalo. Kahit gaano kagaling ang mga estudyante, hindi nila matatalo ang isang evolver sa yugtong ito, kaya pinigilan sila ni Hansen. Kung hindi, lalo pang matutuwa ang dalawang hayop na iyon. Noong una, hindi na sana pakialaman ni Hansen ang ganitong uri ng mahina na evolvers. Gayunpaman, hindi niya hahayaang mangapi ang kanyang mga kaklase. Pinindot ng binata ang oo at pumasok sa laro kasama si Hansen. "Go! Go! Genius! Go!" Nagpalakpakan ng lahat ng estudyante para kay Hansen. "Genius ka pala! Mga basura lang kayo sa harap namin," mayabang na sabi ng matangkad at payat na lalaki. Hindi siya naniniwala na mayroon mang estudyante ng military school na hindi pa nag-evolve ang makakatalo sa kanila. Sila naman ang mga evolvers. Ang hindi nila kaya gawin ay ang mangapi ng ilang estudyante ng military school. At mas lalo siyang nagduda sa tinatawag nilang genius. Maganda sana kung gagawin nilang halimbawa ang genius na ito. Nang matapos ang countdown, pumasok sa arena si Hansen at ang kanyang kalaban. Nagpanggap ang lalaki na isang master at ikinerbo ang kanyang daliri kay Hansen. "Sige, ilabas mo lahat ng kaya mo. Huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon." Kabanata 323. Salamat sa pagkakataon. Ngumiti si Hansen at tumira ng suntok sa batang lalaki. Tumingin ang batang lalaki sa kamao ni Hansen, ikinerbo ang kanyang mga labi, ngumiti ng may paghamak, at tinamaan ang suntok ni Hansen gamit ang kanyang kamao. Sa kanyang antas ng fitness bilang isang evolver, siya ay mas malakas kaysa sa isang normal na unevolved na tao. Madali niyang mapapahamak ang kanyang mga kalaban gamit ang kanyang kalamangan sa fitness, na nagbigay sa kanya ng kasiyahan na manatili sa unevolved section. Hanggat hindi nila ginagamit ang mga hyper geno arts na maaari lamang sanayin ng mga evolver, walang sino man ang makakapansin na sila ay mga evolver. Iisipin lamang ng mga tao na sila ay malalakas na unevolved na tao. Nang makita na ang dalawang kamao ay papalapit na sa pagbangga, mas lalo pang nasasabik ang batang lalaki. Kamao laban sa kamao, maaari niyang basagin ang lahat ng buto sa mga daliri ng kanyang kalaban, at minsan kahit ang buong braso. Sa pagbangga ng dalawang kamao, binago ni Hansen ang kanyang kamao at ginawa itong pampang, inikot ang pulso ng batang lalaki, at inalis ito sa lugar. Ang braso ng batang lalaki ay iniikot pabalik at napilitan siyang bumaling palayo kay Hansen. Habang iniikot ang kanyang braso, sinipa ni Hansen ang batang lalaki sa mga tuhod na nagpasaklay sa kanya. Sa isang braso na kontrolado ni Hansen, hindi makakatayo ang batang lalaki, kung hindi, masisira ang buong braso niya.
Bilang isang evolver, talagang mayroon ang batang lalaki ng ilang mga kahangahangang kakayahan. Agad siyang sumagot at sinubukang alisin ang kamay ni Hansen. Gayunpaman, napabuti ng husto ni Hansen ang kanyang mga kasanayan sa grappling mula nang makipaglaban kay Shuzo. Ang isang evolver na may fitness index na bahagyang higit sa 20 ay hindi makukumpara kay Hansen. Binitiwan ni Hansen ang braso ng batang lalaki at sinundan siya. Ipinatong ang kanyang braso sa leeg ng batang lalaki, itinala ni Hansen ang kanyang kalaban sa hangin na nakatungtong ang ulo. Habang nahuhulog ang kanyang kalaban, ang mga kamao ni Hansen ay tumama sa katawan ng batang lalaki na kasing bilis ng kidlat mula sa mukha hanggang sa tiyan. Nang ang batang lalaki ay malapit nang tumama sa lupa, sinipa ni Hansen siya sa dibdib gamit ang tuhod, itinapon siya sa hangin muli. Sa pag-akyat at pagbaba, naging malabo ang mga binti ni Hansen, sinisipa ang batang lalaki na parang siya ay isang punching sack. Bago pa man bumagsak ang batang lalaki, naubos na ang kanyang health value. Sumabog ang kanyang katawan sa hangin, at siya ay na-eliminate. Nagtaka ang kanyang kaibigan, ang matangkad at payat na lalaki, at hindi makapaniwala na ang batang lalaki ay nasipa hanggang sa sumabog ng isang estudyante ng military school. Kahit na hindi alam ng mga estudyante na sila ay mga evolver, alam niya na imposibleng matalo ang kanyang kaibigan. Nagsimula ang mga estudyante na magpalakpak at tinanggap si Hansen pabalik sa mga upuan na parang tinatanggap nila ang isang bayani. Tiningnan ni Hansen ang matangkad at payat na binata at nagtanong, gusto mo bang makipaglaban din sa akin? Walang kailangan, naging mapotla ang matangkad at payat na lalaki, hindi siya kasing galing ng kanyang kaibigan. Dahil sumabog ang kanyang kaibigan, syempre wala siyang lakas ng loob na makipaglaban kay Hansen. Bakit? Hindi mo ba gustong mag-enjoy sa larong ito? Kalmadong sabi ni Hansen. Naging nervyoso ang matangkad at payat na lalaki at sumigaw, hindi kami nasa ayos ngayon. Hindi ibig sabihin na hindi kami mananalo sa susunod. Sa susunod, gagamitin mo ba ang iyong pagkakakilanlan bilang evolver upang makipaglaban, o bilang unevolved? Tanong ni Hansen. Nang marinig ang mga salita ni Hansen, naguluhan ang mga estudyante. Hansen, sinasabi mo bang sila ay mga evolver? Nagtataka si Shiji Kang habang tinitingnan ang dalawang binata na may pagka-incredulity. Kayo ba ay mga evolver? Lahat ng estudyante ay nagalit sa kanila. Ang mga pinang iba gamit ang peking pagkakakilanlan ay talagang nakaka-despise. Sino ang evolver? Huwag kayong magbiro dito, syempre, pinili ng dalawang binata na itanggi ang pagiging mga evolver, kung hindi, magkakaroon sila ng problema. Talagang hindi ka nga nag-evolve ng husto, sabi ni Hansen nang walang pakialam. Hindi na nagsalita ang dalawa at pinili ng umalis sa gladiator. Hansen, mga evolver ba sila o hindi? Nagtataka ang mga estudyante. Nang pumunta ako upang manood sa evolver section, nakita ko na sila noon. Ngunit hindi ako sigurado kung talagang mga evolver sila. Umusag si Hansen at nag-imbento ng dahilan. Sa tingin ko, mga evolver sila, pero yung mga basura. Kung hindi, hindi sila magpapanggap na unevolved na tao upang mangapi ng iba. Basura, walang hiya, genius, ang mga galaw mo ay kahanga-hanga, lalo na ang huling round ng mga sipa. Kailangan mong turuan kami kapag may oras ka. Napabilib ang lahat ng estudyante kay Hansen. Kahit na ang mga scum evolvers ay mga evolver, mahirap pa rin para sa isang unevolved na tao na talunin sila. Matapos makipaglaban sa mga estudyante ng ilang rounds at bigyan sila ng ilang mungkahi, pumasok si Hansen sa evolver section dahil hindi siya interesado sa mga kalaban na unevolved. Sa lalong madaling panahon na ginawa niya ito, nakatanggap siya ng imbitasyon upang makipaglaban. Akala ni Hansen na ito ay mula sa mga natalo sa kanya, ngunit naguluhan siya sa pangalan ng ID. Mukhang pamilyar ang ID, ngunit hindi ito mula sa dalawang tao na kanyang natalo dati. Ito ay isang one-word ID, Queen. Hindi pa nakakita si Hansen ng ganoong ID, ngunit naalala niya ang pangalang ito. Kamakailan, dinala siya ni Wang Fu Pingching sa isang restaurant na tinatawag na Queen Restaurant, na pag-aari ng Ares Marshall Hall. Nakita ni Hansen ang isang evolver na may palayaw na queen doon sa restaurant, na nag-destroy sa isang kalaban na evolver sa isang sandali gamit ang napakagaling na kasanayan at kapangyarihan. Siya ba ang parehong queen? Sa ilang pag-aalinlangan, pinindot ni Hansen ang yes at pumasok sa isang fighting scene. Kabanata 324. Umaasa si Hansen na makikita niya ulit si Queen mula sa Ares Marshall Hall. Kahit alam ni Hansen na hindi siya kasing galing niya, inaabangan pa rin niya ang kanilang laban. Pagkatapos ng lahat, pareho silang nakikipaglaban sa virtual community at hindi siya masasaktan habang pinapanood ang kanyang mga kahangahangang kasanayan.
Nakakita na si Hansen ng maraming kahangahangang mga Evolver sa Gladiator, at ang ilan sa kanila ay matatalo siya sa 2 o 3 suntok lamang. Gayunpaman, gaano man kalakas ang mga ito, hindi siya nag-aalala tulad ng ginawa ni Queen. Habang nagbibilang pabalik, tumingin si Hansen sa kabilang direksyon. Siya nga, nang makita ang matangkad na figure, nag-excite si Hansen. Kahit na iba ang kanyang suot kaysa sa naalala niya at ginamit ang face blur function ng platform, agad siyang nakilala ni Hansen sa unang tingin. May ilang mga tao sa mundo na nakikilala sa pamamagitan ng kanilang espesyal na aura, sa halip na sa mukha o sa isang bahagi ng katawan. Si Queen ay isang natatanging tao. Siya ay malamig, mapagmataas, at malayo, ganap na walang pakialam sa lahat ng bagay sa mundo, tulad ng isang tunay na reyna. Hindi ito isang pagkukunwari o resulta ng pagsasanay, kundi isang patunay ng kanyang lakas ng loob. Kahit na hindi alam ni Hansen kung bakit siya inimbitahan ni Queen para makipaglaban, ang kanyang imbitasyon ay nagpasaya sa kanya. Ang manalo o matalo ay hindi mahalaga. Pinahahalagahan ni Hansen ang karanasan na makipaglaban sa isang napakalakas na kalaban. Ang dahilan kung bakit pinili ni Queen si Hansen ay hindi dahil nakakita siya ng isang bagay sa kanya. Sa katunayan, hindi pa alam ni Queen na umiiral si Hansen. Walang sino man ang makakapagpagawa kay Queen na gumawa ng isang bagay kung ayaw niya, maliban sa isang tao, ang Pangulo ng Ares Martial Hall, si Wang Fu Xiongqing. Dahil inirekomenda ni Ken ang A-Soldier on Worship kay Chen Hezhen, nagkaroon ng interes si Chen Hezhen sa sundalo. Gayunpaman, may mahigpit na panuntunan si Wang Fu Xiongqing tungkol sa pagsasanay ni Chen Hezhen. Kung makikipaglaban si Chen sa isang estudyante mula sa Ares Martial Hall, okay lang iyon. Ngunit kung maghahanap siya ng isang tao mula sa Gladiator, dapat niyang makuha muna ang pahintulot ni Wang Fu Xiongqing. Nang marinig ang kahilingan ni Chen Hezhen, hindi siya pinigilan ni Wang Fu Xiongqing, ngunit hiniling niya kay Queen na alamin kung kwalipikado ba si Hansen na maging kalaban ni Chen Hezhen. May mataas na pag-asa si Wang Fu Xiongqing para kay Chen Hezhen, at ayaw niyang magkamali sa kanyang pagsasanay. Ayaw ni Wang Fu Xiongqing na masyadong malakas o masyadong mahina ang kalaban ni Chen Hezhen. At kung ang kalaban ni Chen Hezhen ay hindi nasa tamang landas, maaari ring maapektuhan si Chen. Hindi papayag si Wang Fu Xiongqing na mangyari iyon at nagtiwala siya kay Queen na magdesisyon kung angkop ba si Hansen na maging kalaban ni Chen Hezhen. Iyon ang dahilan kung bakit nagpadala si Queen ng imbitasyon kay Hansen. Si Queen ay isang madalas na bisita sa Gladiator, kaya paminsan-minsan ay nagpapadala siya ng imbitasyon kay Hansen upang suriin kung online siya. Kahit na hindi alam ni Hansen ang kwento sa likod ng imbitasyon, napakasaya niya sa laban kay Queen. Matapos ang countdown, pumasok si Hansen sa arena. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Hansen ang Heresy Mantra upang palakasin ang mga function ng kanyang puso, dugo, at chi. Ang kanyang antas ng fitness ay tumaas ng malaki. Walang sinabi, tumira ng suntok si Hansen kay Queen. Natatakot siya na kung hindi siya agad sumuntok, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon. Tiyak na mas malakas si Queen kaysa sa karamihan ng mga super creatures sa First God Sanctuary. Sa makatuwid, halos lahat ng lakas ni Hansen ay nasa kanyang suntok, at magugulat ang karamihan sa mga tao sa kanyang mga kasanayan sa snake attack. Noong una, akala ni Hansen na sisigat ng malakas si Queen, na kanyang estilo. Gayunpaman, umiwas lang si Queen sa suntok ni Hansen at hindi sumagot. Naguluhan si Hansen. Walang gaanong oras para mag-isip, tumira siya ng pangalawang suntok. Sa paghaharap sa ganitong kalaban, maganda kung makakaligtas siya ng mas maraming rounds. Ang suntok na nagastos ng lahat ng kanyang lakas ay isang hakbang lamang ang ginawa ni Queen para maiwasan. Wala sa kanyang mga kasanayan ang gumana. Nagpasya si Hansen na gamitin ang disordered rhythm ng kalansay. Inilarawan niya ang ritmo ni Queen at sinuntok siya ng mahina ang kanyang depensa. Gayunpaman, bigla niyang binago ang kanyang ritmo at nagpawalang saysay sa kanyang pag-atake. Hindi pa nakakaharap si Hansen ng kalaban na maaaring magbago ng kanyang ritmo ng biglaan, na nagulat sa kanya. Gaano man kagaling siya sa prejudgment, dapat niyang batayan ang kanyang hula sa ritmo ng kanyang kalaban. Nagawa ni Queen na baguhin ang kanyang ritmo ayon sa gusto niya, na nangangahulugang imposibleng matukoy ni Hansen ang kanyang pattern ng paggalaw. Ang anumang prejudgment ay walang saysay. Kahit na nagulat si Hansen, nanatili siyang kalmado at sinubukang gamitin ang lahat ng alam niyang paraan upang atakihin si Queen. Kahit na hindi alam ni Hansen kung bakit hindi sumagot si Queen, natutuwa siya na nagkaroon siya ng pagkakataong makipag-sparring sa isang kalaban sa antas na ito. Karaniwan, ang mga evolver sa kanyang antas ay hindi tatanggapin ang kanyang imbitasyon, ngunit sa pagkakataong ito, nagpadala pa nga si Queen ng imbitasyon sa kanya.
Hindi nag-aalala si Hansen sa dahilan kung bakit hindi sumagot si Queen, basta nagkaroon siya ng pagkakataong magsanay kasama niya. Gayunpaman, kahit anong uri ng kasanayan ang ginamit ni Hansen, mula sa snake attacks hanggang sa mga kasanayan ng kalansay, mula sa 13 slashes hanggang sa blade storm, wala nang gumana kay Queen. Hindi niya mahawakan ang sulok ng damit niya. Ang mas nakakatakot ay ang pag-iwas lang sa mga pag-atake ni Hansen, na gawa ni Queen na pilitin si Hansen sa isang sulok. At hindi niya napansin iyon hanggang sa mangyari. Nagtaka si Hansen. Siya ang nag-aatake, habang nagawa ni Queen na pilitin siya sa isang sulok sa pamamagitan lamang ng pag-iwas sa kanyang mga pag-atake. Hindi niya maisip kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Sa huli, nang mapilit si Hansen sa sulok, ginawa ni Queen ang kanyang unang pag-atake. Tumalon sa hangin, sinipa niya ang kanyang mga binti sa dibdib ni Hansen. Kabanata 325. Wala nang lugar para tumakbo si Hansen. Sa isang segundo, narating siya ng sipa ni Queen na mas nakakatakot pa kaysa sa kagat ng pagong. Agad na sinubukan ni Hansen na harangan ang papalapit na binti ni Queen gamit ang dalawang kamay, gamit ang diversion at clingang technique, umaasa na makakakuha siya ng lakas mula kay Queen. Ngunit walang silbi. Upang magamit ang diversion, dapat niyang maunawaan ang lakas ng kanyang kalaban, upang kumapit sa kanyang kalaban, dapat niyang sundin ang lakas ni Queen. Gayunpaman, ang sipa ni Queen ay napakabilis at napakatalam na wala ng oras si Hansen para gawin ang alinman sa mga iyon. Bang! Tumama ang kanyang binti sa mga kamay ni Hansen at pagkatapos ay sa kanyang dibdib. Para bang nagkagiba-giba ang buong katawan niya. Pagkatapos ay biglang nawala ang kanyang simulated body. Napatay sa isang sipa, at hindi pa nga sa isang vital body part. May isang posibilidad lamang para sa system na gumawa ng ganoong hatol, ang dalawang partido ay napakalayo sa lakas na hindi sila nasa parehong antas. Bumalik si Hansen sa waiting area at nagpadala ng friend request kay Queen. Kung magkikita ulit sila, nais ni Hansen na makipaglaban kay Queen sa ibang pagkakataon. Kung hindi siya ay dadagdag, wala siyang mawawala. Di inaasahan, tinanggap ni Queen ang request at natuwa si Hansen nang makita si Queen sa kanyang friend list. Habang handa na siyang magpadala kay Queen ng imbitasyon para makipaglaban muli, nagdilim ang kanyang pangalan. Malinaw na umalis na siya sa Gladiator. Sayang. Pero dahil idinagdag na niya ako, naniniwala akong magkakaroon ako ng isa pang pagkakataon sa hinaharap. Naisip ni Hansen, habang dinidilaan ang kanyang mga labi. Mas malakas si Queen kaysa sa mga super creatures. Kung magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon na magsanay kasama niya, magiging mahusay ito para sa kanya upang maghanda para sa hinaharap na pangangaso. Hindi na nag-abala si Hansen na isipin kung bakit siya nakikipaglaban kay Queen. Hindi niya ginamit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan upang mag-register at ginamit pa nga ang face blur function. Walang sino man ang dapat makaalam kung sino siya, at hindi dapat malaman ni Queen. Bago umalis si Hansen sa platform, nagbayad siya para i-download ang video ng laban sa kanyang comlink. Nagpa siya si Hansen na pag-aralan ang video at alamin kung paano siya napilit ni Queen sa sulok. Pagkalabas sa Gladiator, nag-dial si Queen ng isang numero at nagkaroon ng maikling tawag. Iniulat niya kay Wang Fu Xiongqing ang kanyang conclusion na naniniwala siyang ang A-Soldier on Warship ay isang angkop na kalaban para kay Chen Hezhen. Kahit na tinalo niya si Hansen sa isang sipa lamang, ang performance ni Hansen ay lampas sa kanyang inaasahan, kaya pumayag si Queen na idagdag siya. Sa katunayan, si Hansen ang nag-iisang tao sa friend list ni Queen. Hindi niya idinagdag ang anumang estudyante sa Ares Martial Hall. Sa katunayan, sa Gladiator, hindi kailanman nakipag-chat si Queen o nagdagdag ng sinuman. Ang dahilan kung bakit pumayag siyang idagdag si Hansen ay dahil sa kabila ng kanyang mahina na fitness, mayroon siyang ilang mga diskarte na nakaka-inspire sa kanya. Halimbawa, ang paraan ng pag-atake ni Hansen ay sapat na mapagtago na nagawa lang niyang malaman ang kanyang intensyon ng papalapit na siya. At malinaw na may malalim na pag-unawa si Hansen sa ritmo, na pinilit siyang baguhin ang kanyang ritmo upang harapin ang kanyang mga pag-atake. Bilang karagdagan, mahusay na kinokontrol ni Hansen ang kanyang lakas at ang kanyang katawan, na bihira sa mga taong may kanyang antas ng fitness. Marahil dahil may katulad na estilo si Hansen sa isang taong kilala niya, nagpa siya si Queen na tanggapin ang friend request ni Hansen. Matapos makipaglaban kay Queen, ayaw nang makipaglaban ni Hansen sa iba. Umalis siya sa Gladiator at bumalik sa dormitoryo upang paulit-ulit na panoorin ang video na kanyang na-download. Walang duda, si Queen ay isang napakalakas na tao at isang top-notch evolver. Wala nang ibang bagay na mas magagawa niya. Gayunpaman, hindi ito ang focus ni Hansen. Ang pinakanapabilib kay Hansen ay ang kanyang mga kasanayan sa kiting.
Hindi man lang ito isang footwork, kundi kiting. Hindi man lang sinasadya ni Queen na gumamit ng anumang footwork, ngunit ang mga lugar na pinipili niyang puntahan kapag umiiwas sa mga pag-atake ni Hansen ay nagparamdam kay Hansen ng panganib at hindi sinasadyang napunta sa lugar na gusto niyang puntahan ni Queen. Ibig sabihin, kahit na hindi naglunsad si Queen ng anumang pag-atake, nagawa niyang maglagay ng napakalaking pressure at banta kay Hansen, kaya gusto niyang tumakbo. Sa makatuwid, kahit na si Hansen ang nag-aatake, napunta siya sa sulok. Isa pang naisip ang nagpawis kay Hansen. Ang bawat lugar na pinili ni Queen na puntahan ay isang lugar na maaaring magbanta kay Hansen, na nangangahulugang ito ay isang depekto sa paggalaw ni Hansen. Kung hindi pa nakikipaglaban si Hansen kay Queen, hindi pa niya naisip na mayroon siyang napakaraming depekto na maaaring samantalahin ng kanyang kalaban. Kung kaaway ni Queen si Hansen, at tunay ang kanilang laban, malamang na namatay na si Hansen ng 1,000,000 beses. Ang natuklasan ni Hansen ay nagparamdam sa kanya ng paghanga at excitement. Okay lang na magkamali ang isang tao, basta alam niya ang kanyang mga pagkakamali. Sa kasong ito, itinuro ni Queen kung saan siya nagkamali at pinagmasdan niya ang kanyang mga bulag na panig. Alam na niya ang kanyang mga pagkakamali, alam na ni Hansen kung paano gumawa ng mga pagpapabuti. At wala nang mas maganda kaysa doon. Natural, hindi sinadya ni Queen na gawin iyon. Ang gusto lang niyang gawin ay pilitin si Hansen na gamitin ang lahat ng kaya niya upang matukoy kung angkop ba si Hansen na maging kalaban ni Chen Hezhen. Kahit si Queen ay hindi inaasahan na marami ang matututunan ni Hansen sa pakikipaglaban sa kanya. Paulit-ulit na pinanood ni Hansen ang video at mas lalo siyang humanga kay Queen. Ang kanyang mga galaw ay mukhang hindi sinasadya, ngunit palaging may layunin. Para itong naglalaro ng Go kasama ang isang master. Ang ilang mga bato na tila walang silbi sa simula ay naging susi sa tagumpay. Ang mga walang silbing bato na iyon ay hindi talaga inilagay ng basta-basta, kundi bahagi ng isang macro design. Noong nakaraang pagkakataon na nakita ni Hansen si Queen sa isang laban, nakita niya kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, sa pagiging kalaban niya ngayon, natutunan ni Hansen kung bakit siya napakalakas. Kabanata 326. Hanggang sa sumunod na araw nang matanggap ni Hansen ang Geno solution na overload, isinara niya ang video ng kanyang laban kay Queen. Hindi alam ni Hansen kung ilang beses na niyang napanood ang video. Mas marami siyang napanood, mas marami siyang natutunan. Nagpasya siyang suriin ito paminsan-minsan, upang mas bigyang pansin ang kanyang mga depekto at kahinaan. Matapos inumin ang Geno solution, nagsimula ng magsanay si Hansen ng overload. Hindi tulad ng heresy mantra na nagbibigay diin sa pagpapalakas ng kanyang mga panloob na organo, ang overload ay nakatuon sa paglalagay ng pressure sa kanyang katawan. Para mas malinaw, kapag nagsasanay ng overload, kailangan ni Hansen na mag-ehersisyo ng patuloy upang pasiglahin ang mga selula ng kanyang katawan at gawing gumana ang kanyang katawan sa ilalim ng matinding kondisyon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya si Hansen na magsanay ng overload sa gladiator sa pamamagitan ng mga laban. Sa holographic device, ang simulated body ay nakasynchronize sa kanyang tunay na katawan. Kahit na hindi siya masasaktan, at ang kanyang mga galaw ay tunay. Pumasok ulit si Hansen sa Evolver section ng Gladiator at agad siyang nakatanggap ng friend request. Bakit ako ay dadagdag ng isang tao? Medyo nagulat si Hansen at tiningnan ang ID. Nakasulat doon ang QZH na hindi niya kilala. Pinindot pa rin ni Hansen ang yes. Di nagtagal, lumitaw si QZH sa friend list ni Hansen. Ilang segundo lang ang lumipas, nagpadala si QZH kay Hansen ng imbitasyon para makipaglaban. Bihira lang ang mag-imbite kay Hansen, kaya agad siyang pumayag. Habang naghihintay siya sa countdown, tiningnan niya ang kanyang kalaban. Si QZH ay isang binatang may edad na mga 20 taon. Batay sa kanyang edad, kahit na siya ay isang evolver, dapat ay bago pa rin siya at mahina. Nakita ni Hansen na hindi nagdadala ng armas si QZH at pinili niyang huwag ding gumamit ng armas. Ang overload ay nangangailangan ng mga galaw ng katawan, at mas magiging maginhawa kung walang armas. Matapos magsimula ang laban, mabilis na sumugod si QZH kay Hansen at sumagot si Hansen. Di nagtagal, nagulat si Hansen. Mas malakas si QZH kaysa sa kanyang inaasahan. Tinatayang may fitness index siya na hindi bababa sa 30. Kung kakatapos lang niyang mag-evolve, dapat ay nag-evolve siya na may maxed out na Sacred Geno points. Ang mas nakaka-impress ay hindi lang malakas si QZH, kundi napakagaling din niyang lumaban. Ang bawat galaw na ginamit niya ay malakas. Nakita ni Hansen na dapat siyang nag-aral sa isang master. Nag-excite si Hansen. Malaki ang pakinabang sa kanya kung makikipag-sparring siya sa isang taong tulad ni QZH.
Sinimulan ni Hansen ang heresy mantra at pinataas ng malaki ang kanyang antas ng fitness, kung hindi, hindi siya makakapantay kay QZH. Kahit na ganoon, mas mahina pa rin si Hansen kay QZH sa terms ng fitness. Matapos gamitin ang parehong heresy mantra at overload, nakarating si Hansen sa fitness level na 28, habang si QZH ay may overall index na 30 at ang ilang mga item ay nasa 35. Kung isang baguhan si QZH, malamang na may tatulak niya ang kanyang fitness index sa higit sa 100 na ang layunin ng maraming mga evolvers. Gayunpaman, kakaunti ang nakakamit ng layuning iyon. Ang mga nag-evolve na may maxed out na mutant geno points ay maaaring magkaroon ng fitness index na mga 20 pagkatapos ng evolution. Ang mga nag-evolve na may maxed out na sacred geno points ay makakakuha ng sacred body at makakarating sa 30 sa fitness index. Matapos mangolekta ng geno points sa Second God Sanctuary, sa ideal na sitwasyon, ang isang evolver ay maaaring makarating sa 100 sa fitness index, na halos ang pinakamataas na maabot ng isang evolver. Natutuwa si Hansen na makipaglaban kay QZH, na malakas ngunit hindi sapat na malakas upang agad na ma-eliminate si Hansen. Ginamit ni Hansen ang lahat ng uri ng paraan upang makipaglaban kay QZH at pinasigla ang sigla ng mga selula ng kanyang katawan at ang kanilang overload. Sa simula, limitado lamang ang mga epekto ng overload. Kailangan ni Hansen na gumawa ng mga breakthroughs sa ilalim ng estado ng overload upang mapahusay ang mga epekto nito. Bang! Sa loob ng kalahating oras, natalo si Hansen kay QZH. Mas magaling si QZH kaysa sa kanya sa lahat ng aspeto at hindi niya binigyan ng pagkakataong lumaban pabalik. Hindi nagalit si Hansen at nagpadala ng imbitasyon kay QZH. Agad na pumayag si QZH. Napakagaling ni QZH sa terms ng lakas at bilis, at gumamit siya ng maraming hyper geno arts na hindi pa nakikita ni Hansen. Nang mapagtonto na hindi siya makakapantay kay QZH sa fitness o hyper geno arts, naisip ni Hansen ang isang bagay. Marahil ay maaari kong subukan iyon. At least bibigyan ako nito ng mas maraming oras. Naisip ni Hansen ang mga kasanayan sa kiting na ginagamit ni Queen. Dahil mahirap na makipaglaban ng harapan kay QZH, ang pinakamahusay na magagawa ni Hansen ay ang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan at alisin ang kanyang mga depekto. Bilang karagdagan, kailangan niyang gumamit ng ilang mga diskarte upang pahabain ang laban. Ang mga kasanayan sa kiting ni Queen ay parang isang ghost strategy. Kapag gumawa siya ng unang hakbang, dapat niyang isipin ang malaking larawan at mag-isip ng 10 hakbang ng maaga. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay maaari niyang akitin o pilitin ang kanyang kalaban na sundin ang kanyang diskarte. Kahit na hindi malamang na maabot ni Hansen ang antas ni Queen sa 1 o 2 buwan, nagustuhan niya ang mga kasanayan sa kiting, kaya ginaya ni Hansen ang mga kasanayan sa kiting ni Queen habang nakikipaglaban kay QZH. Kahit na masama ang performance ni Hansen sa simula, unti-unti siyang umuunlad. Ito ay isang kasanayan na nangangailangan ng maraming pagsasanay. Naging interesado si Chen Hezhen nang makipaglaban kay Hansen. Lagi nang nagsasanay si Chen Hezhen kasama ang mga evolver sa Ares Martial Hall. Kahit na marami ang mga kasanayan ng mga evolvers na iyon, unti-unting nakikilala ni Chen Hezhen ang kanilang mga pattern ng paggalaw. Gayunpaman, iba ang laban kay Hansen. Ipinakita sa kanya ni Hansen ang iba't ibang mga bagay, tulad ng disordered rhythm at kakaibang mga suntok, kung minsan ay pati ang mga trick ni Chen Hezhen. Naisip ni Chen Hezhen na kakaiba si Hansen. Itinuring ni Chen Hezhen na sapat na ang kanyang natutunan, habang patuloy na nagbibigay ng sorpresa si Hansen, na nagbibigay sa kanya ng maraming inspirasyon. Hindi nag-uusap kailanman si Chen Hezhen at Hansen, at palaging sinisimulan ang laban sa sandaling makita nila ang isa't isa, na nagpatuloy ng maraming araw. Walang anumang usapan, ang dalawang tao ay nalubog sa kanilang sariling pagsasanay at itinuring ang isa't isa bilang isang sparring partner. Kabanata 327. Si Chen Hezhen ay madalas nang naglalaro sa Gladiator nitong mga nakaraang araw, pero mas lalo siyang nagiging pressured. Parang mas mahirap na para sa kanya na talunin si Hansen. Noong una, interesado lang si Chen Hezhen sa mga hindi inaasahang trick ni Hansen. Pero mas lalo siyang nahihirapan na talunin si Hansen. Nitong mga nakaraang araw, kailangan niyang ibigay ang lahat ng kaya niya at maghanap ng mga bagong paraan para manalo. Ang pangunahing problema ay mas lalo nang lumalakas si Hansen, kaya nawawala ang kalamangan ni Chen Hezhen. Sa totoo lang, hindi dahil sa mas lalo nang lumalakas si Hansen, kundi dahil sa pagsasanay niya ng overload. Ngayon, mas mahusay na nakakagamit si Hansen ng overload, kaya parang mas malakas na si Hansen.
Kapag gumagamit ng overload, delikado para kay Hansen ang pakikipaglaban. Kapag lumampas ang overload sa kanyang kakayahan, magkakaroon ng masamang epekto sa kanya. Pero sa ngayon, hindi pa naabot ng katawan ni Hansen ang limitasyon na iyon. Hindi sapat ang bilis. Hindi sapat ang bilis na ito para makaiwas sa kagat ng pagong. Mabilis na gumagalaw ang katawan ni Hansen, halos hindi na makita ang kanyang mga paa dahil sa bilis ng pagtakbo niya. Kahit na karamihan sa oras ni Hansen ay nasa Gladiator, nagsasanay siya ng 1 oras bawat araw nang hindi gumagamit ng virtual na laro. Sa virtual na laban, hindi niya maramdaman ang bawat detalye, kaya kailangan niya ang 1 oras na pagsasanay na iyon. Ang lugar na pinili ni Hansen para magsanay ay ang lugar ng Heavy Warframe Society, na hindi pa rin sikat na grupo. Matapos makagraduate sina Fatty at Skinny, sina Hansen at ang kanyang mga kaibigan na lang ang natitira sa grupo. Dahil kay Wang Mengmeng, pinayagan sila ng paaralan na panatilihin ang grupo at ang kanilang bodega. Pero karaniwang walang pumupunta doon. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang taong nanunood kay Hansen na nagsasanay mula sa malayo. Pinapanood ni Jing Jie si Hansen na nagsasanay na may halo-halong emosyon. Simula nang matalo siya kay Hansen noong nakaraang pagkakataon, mas lalo pang nag-aral si Jing Jie ng paggamit ng umiikot na palaso. Pero gaano man kahirap ang pagsasanay niya, hindi siya kasing galing ni Hansen. Nang marinig ang tungkol sa pagsasanay ni Hansen, nagpa siya si Jing Jie na hintayin si Hansen doon at kausapin siya. Pero nagsimula nang magsanay si Hansen nang dumating siya, kaya nanood at naghintay si Jing Jie. Matapos manood ng ilang sandali, nagbago ang tingin ni Jing Jie. Kahit na simpleng pagsasanay lang ng pagtakbo ang ginagawa ni Hansen, nagulat si Jing Jie sa bilis ni Hansen. Nakita lang niya ang ganitong bilis sa mga evolver. Sa lahat ng mga taong hindi pa nag-evolve na kilala niya, hindi pa niya nakikita ang ganitong bilis, kahit na sa kanyang kapatid na si Jing Jiwo. Hindi pa nga ginagamit ni Hansen ang Heresy Mantra, kung hindi, mas mabilis pa sana siya. May kailangan ka ba sa akin? Matapos magsanay, umupo si Hansen sa isang upuan, pinunasan ang kanyang mukha, uminom ng tubig, at tumingin kay Jing Jie. Napansin niya si Jing Jie mula pa sa simula. Sabi mo tuturuan mo ako ng paggamit ng umiikot na palaso. Totoo ba iyon? Sabi ni Jing Jie, kinakagat ang kanyang labi. Para sa isang taong mapagmataas tulad ni Jing Jie, hindi madaling magmakaawa. Oo naman, kung gusto mong matuto, kailangan mo lang magbayad ng tuition at matutuwa akong turuan ka, sabi ni Hansen nang nakangiti. Hindi ka ba natatakot na matututo ako sa iyo at matatalo kita? Tinitigan ni Jing Jie si Hansen at nagtanong. Natapos na ni Hansen ang kanyang tubig, itinapon ang bote sa basurahan, at sinabi, hanggat ito ay isang bagay na natutunan ko, ako ang pinakamagaling dito. Kung gusto mong matuto, pwede kitang turuan anumang oras, pero hindi mo ako matatalo. Tinitigan ang ekspresyon ni Hansen, kinagat ni Jing Jie ang kanyang ngipin at sinabi, gusto kong matuto. Kailan mo ako matuturuan? Kung magbabayad ka, pwede na tayong magsimula ngayon, nakangiting sabi ni Hansen. Agad na binayaran ni Jing Jie si Hansen ang hinihingi niya. Hindi siya naniniwala na matatalo siya kay Hansen. Sa kanyang talento, ang kulang lang niya ay ang mga trick ni Hansen. Hanggat natutunan niya ang mga trick ni Hansen, hindi na siya matatalo kay Hansen. Matapos kunin ang pera, nagsimula ng turuan ni Hansen si Jing Jie ng paggamit ng umiikot na palaso. Dahil nagsasanay na ng husto si Jing Jie, madali siyang turuan. Hindi nagtago si Hansen ng anumang kaalaman. Itinuro niya kay Jing Jie ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa umiikot na palaso, at ang natitira na lang ay ang pagsasanay ni Jing. Tulad ng sinabi ni Hansen, hindi siya natatakot na matuto ang iba sa kanya, dahil siya pa rin ang pinakamagaling sa paggamit ng parehong diskarte. Bilang karagdagan, ang umiikot na palaso ay isa lamang bahagi ng kanyang sistema ng kaalaman. Kahit na mahalaga ang mga trick sa martial arts, mas mahalaga ang paggamit ng tamang trick sa tamang oras. Ang aplikasyon ng susi sa lahat ng uri ng martial arts. Natuto lang si Jing Jie kung paano magpaputok ng umiikot na palaso, pero wala siyang sariling estilo. Dahil handang magbayad si Jing Jie, hindi nag-aalangan si Hansen na kumita ng pera. Kahit na hindi niya kailangan ng pera sa puntong ito, hindi naman masama na magkaroon ng dagdag na pera. Natatakot si Jing Jie noong una na baka may itinatago si Hansen at hindi niya ituturo sa kanya ang lahat ng trick. Pero agad niyang natuklasan na kung natutunan niya ang lahat ng itinuro ni Hansen, magagawa niyang magpaputok ng umiikot na palaso tulad ni Hansen, kung hindi man mas magaling. Ganoon ba siya ka-confident? Bakit siya naniniwala na palagi siyang matatalo?
Habang pinapanood si Hansen na umalis, hindi alam ni Jingjie kung ano ang iisipin. Pagbalik sa kanyang dormitoryo, nakatanggap si Hansen ng tawag mula kay Gambler na nagsabi sa kanya na may bagong misyon na ibinigay ng management. Matapos suriin ang impormasyon na ipinadala sa kanya ni Gambler, nagulat si Hansen na mayroon palang ganitong tao sa God's Sanctuary. Nag-isip si Hansen at sinabi kay Gambler na gusto niyang tanggapin ang misyon. Sa isang banda, masyadong delikado ang misyon para sa karamihan ng iba pang miyembro ng espesyal na pangkat, sa kabilang banda, gusto ni Hansen na makita ang taong iyon, kaya nagpasya siyang tanggapin ang misyon. Mas mahalaga, ang taong iyon ay nasa Glory Shelter ngayon. Kabanata 328. Ang misyon ay protektahan ang isang tao kapag dumating siya sa Steel Armor Shelter at samahan siya papunta sa susunod na lugar. Ang taong ito ay nasa Glory Shelter pa rin at papunta sa Steel Armor Shelter. Nais ni Hansen na makita ang taong ito bago magsimula ang misyon. Ang taong ito ay isang propesor na nagngangalang Sun Minghua. Ayon sa kanyang profile, mga 80 taong gulang na siya at napakataas na ang kanyang lakas. Pero mas gusto niyang manatili sa First God Sanctuary kaysa pumunta sa Second God Sanctuary dahil propesor siya sa pag-aaral ng mga halaman. Matagal na siyang nag-aaral ng mga halaman sa First God Sanctuary. Kahit na napakataas na ang kanyang lakas, hindi siya marunong makipaglaban. Ang kaya niya lang ay ang magkaroon ng malakas na katawan. Hindi siya nag-aral ng mga espesyal na kasanayan sa pakikipaglaban, kundi mas pinili niyang ituon ang kanyang pansin sa pag-aaral ng mga halaman. Ang kanyang lakas ay galing sa mga karne na ibinibigay ng Alliance. Hindi pa siya nakikipaglaban para makakuha ng lakas. Napakataas ang respeto ni Hansen sa mga taong tulad niya. Kung mananatili si Sun Minghua sa First God Sanctuary, mas mabilis siyang tatanda kaysa sa mga Evolver. Sa hinaharap, kahit na magkakaroon siya ng 100 taong karagdagang buhay pagkatapos niyang mag-evolve, hindi na mababalik ang proseso ng pagtanda. Patuloy siyang mabubuhay bilang isang matandang lalaki. Mas masama pa, ang isang matandang katawan ay hindi maganda para sa pakikipaglaban. Kapag pumasok si Sun Minghua sa Third God Sanctuary, walang paraan para mabuhay siya. Bilang karagdagan, hindi pa kailanman nag-aral si Sun Minghua ng mga espesyal na kasanayan sa pakikipaglaban. Sa edad niyang iyon, huli na para magsimula. Ang kanyang pinili ay ang mag-aral sa halip na mabuhay. Hindi kailanman magagawa iyon ni Hansen, pero hinahangaan niya ang mga taong tulad ni Sun. Ang hindi maintindihan ni Hansen ay kung paano nag-aaral si Sun Minghua sa kondisyong hindi maaaring gamitin ang teknolohiya sa God Sanctuary. Ang lahat ng uri ng kagamitan at formula ay hindi gumagana sa God Sanctuary. At para saan ba ang pag-aaral ni Sun Minghua? Nang banggitin ang mga halaman, naisip ni Hansen ang pagong na lumalabas mula sa karagatan upang kumain ng mga halaman sa Copper Mountains. Nagtataka si Hansen kung ano ang kahulugan ng mga halaman sa pagong. Dumating si Hansen sa isang silid sa Glory Shelter sa oras na napagkasunduan at nakita niya si Sun Minghua. Dahil napakataas na ang kanyang lakas, hindi mukhang matanda si Sun Minghua na 80 taong gulang. Mukhang mga 40 taong gulang lang siya. Bukod kay Professor Sun Minghua, nakita rin ni Hansen ang 3 miyembro ng Glory Special Squad na responsable sa kaligtasan ng propesor sa Glory Shelter. Hansenador, tama ba? Mukhang magiging problema ka na rin sa akin, masayang bati ni Professor Sun Minghua kay Hansen. Ang kaligtasan mo ang aking tungkulin, sabi ni Hansen. Pero hindi gaanong pala kaibigan ang 3 miyembro ng Glory Special Squad kay Hansen. Nasa kanilang shelter pa rin sila, at isang estranghero, si Hansen, ang nakikisali sa kanilang misyon, na nagpapasakit sa kanila. Alam na alam iyon ni Hansen at sinabi sa pinuno ng Glory Special Squad, si Jinriji, huwag kayong mag-alala. Ang gusto ko lang ay sundan kayo papunta sa Steel Armor Shelter. Bago tayo makarating doon, susundin ko ang inyong mga utos at hindi ako magiging problema. Medyo nag-init ang loob ni Jinriji at ipinakilala ang 2 iba pang miyembro kay Hansen. Ang isa ay nagngangalang Lu Mingda at ang isa ay Jin Chuli. Si Lu Mingda ay isang malaki at malakas na lalaki at may dala siyang malaking martilyo na pamilyar kay Hansen. Naisip ito ni Hansen at nakilala ang martilyo bilang ang Sacred Blood Gear na nakuha niya mula sa pagpatay sa Sacred Blood Creature sa Sand Valley. Ibinigay niya ang martilyo kay Wang Fu Pingqing at ngayon ay nasa kamay na ni Lu Mingda. Ang katunayan na nagagamit ni Lu Mingda ang martilyong ito ay nagpapakita na may espesyal siyang kakayahan sa lakas. Naniniwala si Hansen na dapat ay nag-aral din siya ng isang espesyal na kasanayan na nagpapalakas sa kanya. Si Jin Chuli ay pinsan ni Jinriji. Mukhang magalang at madaling pakisamahan.
Kahit na medyo naiinis ang tatlo dahil maaga nang sumama si Hansen sa kanila, wala silang masabi dahil nagsumite si Hansen ng aplikasyon na inaprubahan ng management. Bilang karagdagan, hindi nagdulot ng problema si Hansen o nagbigay ng anumang opinyon na nagparamdam sa kanila ng mas maayos. Hindi direktang pumunta sa Steel Armor Shelter si Sun Minghua, kailangan niyang mangolekta muna ng ilang halimbawa ng mga halaman malapit sa Glory Shelter na aabutin ng mga 10 araw. Para sa sorpresa ni Hansen, ang patutunguhan ni Sun Minghua ay ang Copper Mountains. Propesor, bakit ka naging interesado sa pag-aaral ng mga halaman sa God's Sanctuary? Nang makilala ng mas mabuti si Sun Minghua, alam ni Hansen na hindi siya mahirap kausapin. Isang gabi, habang kumakain ang lahat sa paligid ng apoy, ipinahayag ni Hansen ang kanyang pagtataka. Ngumiti si Sun at sinabi, para bang tradisyon na ito sa aming pamilya. Ang aking lolo at ama ay mga researcher din sa larangang ito. Marami akong natutunan tungkol sa pag-aaral ng mga halaman mula noong bata pa ako at palagi akong interesado sa pag-aaral nito. Nag-isip si Hansen at hindi na nagsalita. Hindi niya alam kung paano itatanong ang kanyang iniisip. Ang mga nilalang sa God's Sanctuary ay maaaring magbigay ng mga Geno points sa mga tao, samantalang walang nakakakuha ng mga Geno points mula sa pagkain ng mga halaman. Bilang karagdagan, ang karamihan sa mga halaman ay nakakasama sa katawan ng tao. Parang nabasa ni Sun Minghua ang isip ni Hansen. O marahil dahil sa maraming tao na nagtanong ng parehong tanong noon. Ang dahilan kung bakit ako nag-aaral ng mga halaman sa First God Sanctuary ay upang magbigay ng kontribusyon sa sangkatauhan, nakangiting sabi ng propesor. Ang mga nilalang sa God Sanctuary ay maaaring magbigay ng mga Geno points, pero hindi kaya ng mga halaman. Lahat sila ay nabubuhay, kaya bakit sila magkakaiba ng husto? Umiling si Hansen dahil wala siyang ideya. Sa katunayan, ang aking pamilya ay dating nag-aaral ng medisina, at nakatuon sa sinaunang herbal medicine. Naniniwala ang aking lolo at ama na dahil sa lahat ng uri ng halamang gamot ay may mga halaga sa medisina, maaari rin nating samantalahin ang mga halaman sa God's Sanctuary. Sa katunayan, alam nating lahat na maraming halaman ang nakakasama sa katawan ng tao, ngunit patunay lang ito na epektibo ang mga halaman na ito, patuloy na nagpaliwanag si Sun Minghua. Kabanata 329. Narinig na ng tatlo mula sa Glory Shelter ang mga kwentong ito na maraming beses at hindi na sila interesado, pero interesado naman si Hansen. 3 henerasyon sa pamilya ni Sun Minghua ang nagsagawa ng malalaking pag-aaral sa mga halaman sa First God Sanctuary, at ang natitirang interes nila ay upang malaman kung maaaring gamitin sa medisina ang mga halaman sa God Sanctuary. Dahil hindi gumagana ang mga siyentipikong pamamaraan sa God Sanctuary, nagawa pa rin ng pamilya ni Professor Sun na makamit ang magagandang resulta sa kanilang pag-aaral. Pangunahin nilang ginagawa ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga reaksyon ng mga nilalang pagkatapos kumain ng ilang mga halaman. Nag-aalaga rin sila ng ilang mga nilalang at pinapakain sila ng mga halaman upang matukoy ang mga epekto ng iba't ibang halaman. Siyempre, iba ang mga nilalang sa mga tao. Bago sila magsagawa ng mga eksperimento sa mga tao, hindi nila may publish ang kanilang mga natuklasan. Gayunpaman, ibinahagi ni Professor Sun Minghua kay Hansen ang ilan sa kanilang mga natuklasan. Halimbawa, gumawa ang lolo ni Sun Minghua ng isang tiyak na paste mula sa ilang mga halaman sa God's Sanctuary na epektibo sa mga panlabas na sugat. Sa katunayan, marami silang katulad na imbensyon na limitado lamang ang aplikasyon. Ang pangunahing dahilan ay hindi gaanong epektibo ang mga halamang gamot na kanilang ginawa kaysa sa mga gamot na ginawa ng tao sa Alliance. Bilang karagdagan, hindi pa alam ang mga side effect, kaya mahirap itong i-promote. Maraming pag-uusap si Hansen at Sun Minghua habang naglalakbay. Gusto lang ni Hansen na matuto ng ilang pangkalahatang kaalaman sakaling maging kapaki-pakinabang ito sa God's Sanctuary. Bukod pa rito, interesado siya sa mga halaman na kinakain ng pagong at nagtataka kung ano ang mga gamit nito. Sa kasamaang palad, kahit na nag-aral si Sun Minghua ng mga dekada, hindi pa sapat ang oras na iyon upang galugarin ang First God Sanctuary. Inilarawan ni Hansen ang puno ng prutas kay Sun Minghua, pero hindi alam ni Sun Minghua kung anong halaman iyon, at lalong hindi niya alam ang mga epekto nito. Gayunpaman, matapos marinig ang tungkol sa pagong mula kay Hansen, sinabi ni Sun Minghua, sa aking mga dekada ng pag-aaral, nakakita na ako ng maraming nilalang na kumakain ng mga halaman, kahit na ang karamihan sa kanila ay hindi kailangang kumain ng mga halaman. Batay sa aking obserbasyon, ang mga nilalang ay hindi kumakain ng mga halaman upang mabuhay tulad ng ginagawa natin. Kung gayon, para saan nila kinakain ang mga halaman?
Hindi maiwasang magtanong si Hansen. Marami akong naisip tungkol sa tanong na iyon, at ang aking conclusion ay maaaring makatulong ang mga halaman na iyon sa kanilang pagpaparami, nag-aalangan na sabi ni Sun Minghua. Hindi sumang-ayon ang mga miyembro ng Glory Special Squad kay Sun Minghua. Bakit naman makakatulong ang mga halaman sa pagpaparami? Hindi naman parang Viagra ang mga halaman. Gayunpaman, ang mga sinabi ni Sun Minghua ay nagpaalala kay Hansen sa Golden Growler. Kahit na hindi kailangan ng Golden Growler ang mga halaman, kumain ito ng maraming nilalang bago manganak. Hula ni Hansen, alinman sa mga halaman o karne, kailangan kumain ng mga buntis na nilalang. Kung totoo iyon, parang may pagkakataon si Hansen. Marahil ay kumakain din ng pagong upang manganak. Kung katulad ito ng Golden Growler, ilalabas nito ang kanyang life essence upang pakainin ang kanyang anak pagkatapos manganak. Sa oras na iyon, magkakaroon ng pagkakataon si Hansen na kunin ang kanyang life essence. Kakasimula lang ni Hansen na magsanay ng overload. Natatakot siya na baka bumalik ang pagong sa karagatan. Kung makukuha niya ang life essence habang nanganak ang pagong, magiging perpekto iyon. Hansenador, nandun pa rin ba ang pagong na sinasabi mo sa Copper Mountains? Habang iniisip pa rin ni Hansen kung paano hihingin kay Propesor Sun Minghua na tingnan ang pagong, nauna nang nagtanong ang propesor. Dapat nandun pa rin siya. Wala pang nakakakita sa kanya na lumabas, mabilis na sagot ni Hansen. Sige, tingnan natin ang pagong. Maaaring makatulong ito sa aking pag-aaral, nagpasya si Sun Minghua sa kanilang schedule. Wala nang masabi ang Glory Special Squad para tumutol. Hindi sila nakilahok sa kampanya para manghuli ng pagong pero narinig na nila ang tungkol dito. Maraming nilalang sa Copper Mountains pero wala sa kanila ang nakakatakot. Sa palagay nila, hindi dapat masyadong delikado ang pagong dahil hindi ito mabilis. Si Hansen lang ang nakakaalam na napakabilis ng pagong. Wala siyang sinabi tungkol dito at gusto lang niyang tingnan ang pagong mula sa malayo. Bilang karagdagan, gusto ni Hansen na alamin ng propesor kung talagang nanganak ba ang pagong. Dapat ay eksperto si Sun Minghua dito. Pumasok ang grupo ng mga tao sa Copper Mountains. Malakas ang katawan ni Sun Minghua at may sacred blood mount siya, kaya maayos ang kanilang paglalakbay. Wala masyadong ginagawa si Hansen at patuloy na nakikipag-usap kay Sun Minghua. Nag-aral si Sun Minghua ng mga dekada sa First God Sanctuary, habang ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay umalis na rin sa iba't ibang panahon. Bihira lang ang isang binatang nakikinig sa kanya tulad ni Hansen. Dahil interesado si Hansen, marami siyang ibinahagi. Nag-aaral si Sun Minghua para sa kanyang interes at para rin makatulong sa sangkatauhan, kaya wala siyang itinatago at tinuruan niya si Hansen ng maraming praktikal na kaalaman, tulad ng kung paano matukoy kung aling mga halaman ang nakakain at kung aling mga halaman ang nakakalason. Tinandaan ni Hansen ang lahat ng impormasyon na maaaring makatulong sa pagligtas ng kanyang buhay sa hinaharap. Matapos maglakbay sa likod ng Golden Growler, naunawaan ni Hansen na kapag lumabas na siya sa mga shelter, hindi madaling mabuhay ang isang tao sa ligaw. Matapos maghanap sa Copper Mountains ng ilang araw, sa wakas nakita nila ang pagong, nangungunguya ng ilang itim at kayumangging baging. Propesor, manatili na lang tayo dito at manood. Kung lalapit tayo, delikado. Pinigilan ni Hansen si Propesor Sun Minghua na papalapit sa pagong. Kumunat ang noo ni Sun Minghua at sinabi, masyadong malayo ito at wala akong makita. Pwede ba tayong lumapit? Subukan mo muna ang teleskopyo. Delikado ang paglapit, sabi ni Hansen. Ano ang makikita natin mula rito? Sige, Propesor. Protektahan ka namin, sabi ni Lu Mingda matapos tingnan si Hansen ng may pagkadisaprobado. Kabanata 330. Gusto ni Sun Minghua na lumapit sa pagong. Tiningnan ni Jinriji ang distansya at hindi tumutol. Propesor, kakaiba ang sacred blood creature. Noong nakaraan, maraming tao mula sa Glory Shelter ang lumipad para manghuli nito, pero hindi lang sila nabigo, marami rin ang namatay. Paano kung manatili na lang tayo sa malayo? Sinubukan ni Hansen na pigilan ang propesor. Dahil siya ang nagsabi nito sa propesor, ayaw ni Hansen na may mangyaring masama. Hansen, may pagdududa ka ba sa kakayahan ng Glory Special Squad? Tanong ni Lu Mingda na hindi nasisiyahan. Napangiwi sina Jinriji at Jin Chuli. Mabuti naman si Hansen hanggang ngayon, pero ngayon ay tila nakikialam na siya sa kanilang misyon. Mabilis na sinabi ni Sun Minghua, Hansen, huwag kang mag-alala. Hindi naman kami lalapit ng sobra, bahagya lang. Magiging ayos lang ang lahat. Wala nang masabi si Hansen. Hindi niya masabi sa kanila na hindi siya basta isang sacred blood creature, kundi isang super creature.
Umusad na ang propesor at lumapit sa pagong sa ilalim ng proteksyon ng Glory Special Squad. Propesor, huminto na tayo rito. Hindi na talaga tayo pwedeng lumapit pa. Iniabot ni Hansen ang kanyang kamay at pinigilan ang propesor nang nasa 1,000 talampakan na sila mula sa pagong. Kung magalit ang pagong, hindi sigurado si Hansen kung kaya niyang protektahan silang lahat kahit na gamitin niya ang lahat ng kaya niya. Nag-alinlangan si Sun Minghua. Ang distansya ay hindi pa rin sapat para sa kanyang obserbasyon. Gayunpaman, dahil nakita niyang maingat si Hansen, hindi na nagpumilit si Sun Minghua na sumulong, kundi ginamit ang kanyang teleskopyo para pagmasdan ang pagong. Aba, Hansen, hindi pa ito ang steel armor shelter, seryosong sabi ni Jin Riji habang nakakunot ang noo. Hansen, ano ang sinabi mo kanina? Bakit ang kontrol mo ngayon? Sigaw ni Lu Mingda. Kalmado namang sinabi ni Hansen, wala akong intensyong mang-control. Pero nandito lang ang propesor dahil sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagong. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya, kung hindi, makakaramdam ako ng matinding pagsisisi. Ano naman ang maaaring mangyari sa kanya? Isa lang itong sacred blood creature. Hindi naman natin ito gugulatin, at kahit gulatin man natin, kaya nating tiyakin ang kaligtasan ng propesor. Hindi siya magkakaroon ng kahit isang gasgas. Wala ka na dyan, galit na sabi ni Lu Mingda. Dahil nasa 1,000 talampakan lang sila mula sa pagong, ang sigaw ni Lu Mingda ay nakapukaw sa pagong na lumingon at tumingin sa kanila. Nakaramdam si Hansen ng panginginig sa kanyang katawan. Nanatili siyang kalmado at pinanood ang pagong. Naiinis pa rin si Lu Mingda at may gustong sabihin pa, pero napansin din ni Jin Riji ang paggalaw ng pagong at pinigilan siya. Bigla na lang, ginamit ng pagong ang 4 na paa nito at mabilis na tumakbo papunta sa kanila na parang ibon. Nag-aalala, mabilis na sumigaw si Hansen kay Sun Minghua, Propesor, takbo. Kahit na napakataas na ng lakas ni Sun Minghua, hindi siya nagsanay ng martial arts at hindi siya nakareact ng mabilis. Nang tawagin na niya ang kanyang mount, nasa tabi na niya ang pagong. Nang makita kung gaano kabilis ang pagong, natigilan sina Jin Riji, Lu Mingda, at Jin Chuli. Hindi ito ang kanilang narinig. Mas mabilis pa ang pagong na ito kaysa sa Sacred Blood Mount. Isa lang naman itong pagong. Babasagin ko ito ngayon din, sigaw ni Lu Mingda at binasag ang pagong gamit ang kanyang sledgehammer. Napakabigat ng sledgehammer, pero hindi man lang umiwas ang pagong. Mas bumilis pa ito at tumama ang sledgehammer sa balat nito, imbes na sa ulo, na ang target ni Lu Mingda. Bang! Ang martilyo na kasing laki ng isang bar aisles ay tumama sa balat ng pagong at nag-ingay na parang metal. Hooray! Sumigaw si Lu Mingda. Ang sledgehammer ay isang nakamamatay na armas, kaya mas malakas ang impact nito kaysa sa ibang armas. Ginamit ni Lu Mingda ang lahat ng kanyang lakas sa paghampas, pero hindi man lang nasaktan ang pagong. Sa kabilang banda, nabali ang lahat ng buto sa kanyang mga kamay, ang sledgehammer ay lumipad at tumama sa mga bato at gumawa ng malaking butas doon. Hindi lang si Lu Mingda, pati sina Jin Riji at Jin Chuli ay nagulat. Alam nila kung gaano kabigat ang sledgehammer. Sa isang malakas na hampas ni Lu Mingda, kahit ang tangke ay maaaring madurage. Pero ang pagong ay hindi man lang nagasgasan, na nakakatakot. Hindi na natili si Hansen. Agad siyang sumipa. Hindi sa pagong, kundi kay Lu Mingda na sumisigaw pa rin. Si Lu Mingda ay lumipad ng ilang metro. Parehong nagulat sina Jin Riji at Jin Chuli, pero agad nilang nakita ang pagkagat ng pagong kung saan nakatayo si Lu Mingda na napakabilis na hindi nila makita ang leeg nito. Huwag na kayong manatili rito. Takbo! Nang makita niyang natigilan si Sun Minghua sa kanyang mount, sumigaw si Hansen, tumakbo papunta sa sledgehammer at tinawag ang Fairy Queen. Binuhat ni na Jin Riji at Jin Chuli si Lu Mingda at gustong tumakbo, pero kinagat ulit ng pagong si Jin Riji na pinakamalapit dito. Wala nang oras si Jin Riji para umiwas, pero sapat ang bilis niya para harangan ang kagat ng pagong gamit ang kanyang Sacred Blood Knife. Crack! Kinagat ng pagong ang Sacred Blood Blade at nabali ito sa dalawa. Ang isang Sacred Blood Weapon ay nasira ng ganoon kadali. Halos matakot hanggang mamatay ang Glory Special Squad. Ang kutsilyo ay isang Sacred Blood Weapon at madaling nasira sa kagat ng pagong. Bigla silang pinagpawisan at gustong tumakbo. Gayunpaman, napakabilis ng pagong kaya hindi nila ito nagawa. Mabilis nitong inabot ang leeg nito at kinagat si Jin Riji na walang hawak na armas. Naubos na ang lakas ni Jin Riji at wala ng paraan para makaiwas sa kagat na ito. Patay na. Mabilis na umatras si Jin Riji, pero alam niyang hindi na niya ito maaabot. Wala man lang pagkakataon sina Lu Mingda at Jin Chuli para iligtas si Jin Riji dahil sa sobrang bilis ng pagong. Bang!
Isang malaki at itim na bagay ang biglang bumagsak sa ulo ng pagong at naitulak ang ulo nito pababa.